Magandang umaga, class! Magsitayo ang lahat para sa ating panalangin. Lenny, maaari mo bang pamunuan ang ating panalangin? Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa biyayang aming natatanggap mula sa inyo. Sa oras na ito, dalangin po naming maunawaan ang aming araling tatalakayin. Pagpalain niyo rin po ang aming paaralan, mga guro at mga magulang. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Maaari nang maupo ang lahat? Kamusta kayong lahat? Mabuti naman kung ganon. Okay, grade 8, muli nating alalahanin ang mga pamantayan sa tuwing tayo ay may aralin. Ano-anong mga ito? Yes, Kara! Mahusay, Kara! Kapag oras ng ating klase ay dapat ay nakaupo kayo ng maayos, nakikinig sa akin at itaas lamang ang kamay kung may tanong o gustong magsalita. Okay, ngayong araw may lumiban ba sa inyo sa unang hanay? Wala. Sa ikalawang hanay naman? Okay, wala rin. Okay, magagaling kayong lahat. Palakpakan natin ang ating mga sarili. Sa pagsisimula ng ating klase, muli nating balikan ang napag-aralan natin noong nakaraan. Sinong makapagbibigay ng 3 motibo ng kolonyalismo? Yes, Laika? Mahusay, Laika. Ang 3 motibo ng kolonyalismo ay ang gold, God, at glory. Very good. Sapagkat naunawaan niyo na ang aralin natin noong nakaraan, tayo na ay dadako sa bagong aralin natin ngayon. Handa na ba kayo? Okay, hep hep! Okay class, tingnan natin ang nasa larawan. Ano sa tingin niyo ang nasa larawan? Yes, Alex. Tama, isang sasakyan. Pero paano kung walang sasakyan? Anong mangyayari? Yes, Pia? Sang-ayon ba kayo kay Pia? Oo nga naman, kapag walang sasakyan, maglalakad na lang papuntang paaralan. Ano pa kaya ang mangyayari kung walang sasakyan? Yes, Bong! Okay, magiging mabagal ang lahat. Bakit magiging mabagal ang lahat? Yes, Lenny! Mahusay! Sabi ni Lenny, walang maghahatid sa mga tao at produkto mula sa isang lugar papunta sa ibang lugar. Okay. Kaya, naging malaking tulong sa atin ang pag-imbento ng sasakyan. Tama ba? Okay. Pero alam nyo, class, naging trending sa ating kasaysayan ang pag-alam, pagtuklas at pag-imbento. At ito ang tinatawag nating Rebolusyong Siyentipiko. Ito ang ating bagong aralin. Pagkatapos nating matalakay ang ating paksa, inaasahan na may bago kayong kakayahan maisagawa. Basahin at unawain nyo ang inaasahan sa inyo. Okay, naunawaan ba? Ano nga ulit ang inaasahan sa inyo? Yes, Sarah! Okay, dapat ay masuri nyo ang mga dahilan, kaganapan at epekto ng Rebolusyong Siyentipiko. Handa na ba kayo? Hep hep! Okay, alam nyo class, ang payak na pamumuhay noong medieval ay nagbago dahil sa iba't ibang pangyayari, tulad na lamang ng Renaissance, Reformasyon at kolonyalismo. Alam nyo, kalakip din ito ang simbahan na may malaking gampanin sa paniniwala ng mga tao. Pero, alam nyo class, may naging pagbabago sa kaisipan at kaalaman ng mga tao. At yun ang tinatawag nating Rebolusyong Siyentipiko. Ang Rebolusyong Siyentipiko ay ang panahon ng makabagong kaisipan. At kung matatandaan nyo class, sa panahon ng Reformasyon, dito nag-ugat ang magaling humanistikong paniniwala at ito ay naging taliwas sa magaling simbahang Katoliko.
at mabilis kumalat dahil sa tama, prenteng press. At alam ni Baklas, ito'y naging isang inspirasyon sa larangan ng agham. Agham na nagbunga ng makabagong kaalaman o kaisipan. Ito ay naganap sa panahon ng 15 hanggang 17 siglo. At ito ang panahon ng pagsisiyasat, pagtuklas, at pagpapaunlad ng kaalaman ng mga tao. Naunawaan niyo ba? Okay, ano nga ulit ang ibig sabihin ng Rebolusyong Siyentipiko? Yes, Isko. Okay, makabagong panahon. Kailan naman ito naganap? Yes, Steve. Tama ba si Steve? Sang-ayon ba kayo? Okay, Alex, kailan ito naganap? Mahusay. Nakuha ba, Steve? Ulitin mo nga. Okay, ito ay naganap noong 15 hanggang 17 siglo. Mahusay. Palatandaan na kayo ay handa nang magpakita gilas. Okay, pero alam kong hindi nyo maisasagawa ng mag-isa ang ating layuning makapagsuri kayo. Kaya magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Pero bago yan, ano nga ulit ang ating pamantayan sa tuwing tayo ay may pangkatang gawain? Yes, Vicky. Okay, kapag may pangkatang gawain, dapat ay huwag niyong kalimutang basahin mabuti ang panuto. Magtulungan kayo at tapusin ang gawain sa itinakdang oras. Ang pangkatang gawain ito ay hindi na graded, kaya hindi na ako magbibigay ng rubric. Pero kailangan niyo pa rin isagawa upang makapagpatuloy kayo sa ating aralin. Okay, nakuha ba? Mayroon akong naihandang babasahin dito na naglalaman ng mga dahilan, kaganapan, at epekto ng Rebolusyong Siyentipiko. Okay. Bilang pangkat, nais kong basahin nyo at suriin ito ng mabuti. Matapos nyo basahin at suriin, maisulat ang resulta ng inyong pagsusuri, nais kong ihayag at ibahagi nyo ito sa klase. Pero, nais ko rin ihayag nyo ito sa mas malikhaing pamamaraan. Maaari niyong iulat sa klase na sa pamamagitan ng pagsayaw, pagkanta, pag-arte, o ano pang mga malikhaing pamamaraan. Okay. Ang mga sobrang ito ay naglalaman ng inyong paksa, mga gabay na tanong, panuto, at materyales na maaari niyong magamit. Okay, may 5 minuto kayo sa paghahanda at 2 minuto sa presentasyon mamaya. Okay, sa pangkat ng mga tagapagbalita, ang inyong paksa ay dahilan ng Rebolusyong Siyentipiko. Okay, ang pangkat ng mga aktor, ang pagtuklas ng solar system. Ang pangkat ng mga tagapag-ulat ay pamamaraang siyentipiko. Okay, ang sunod naman ay ang pangkat ng impersonator. Ang inyong paksa ay larangan ng medikal. At ang epekto ng Rebolusyong Siyentipiko naman ay para sa pangkat ng mga tagapagguhit. Okay. Tandaan na ang inyong misyon ay makapagsuri. Okay. Nakuha ba? Okay. At dito magsisimula ang inyong 5 minuto sa paghahanda.
magsimula tayo. Ano ba ang udyok sa mga siyentipiko na hindi maniwala sa simbahang katoliko? Jenny? Oy, okay, good pala. Paano nito nasabi? Okay, dapat makita yan sa inyong presentasyon mamaya, ha? Nawa ba? Para? Okay. Yes, Taffy! Bakit? Diba ang paksa nyo ay Lara? Okay, magaling. Pagpuntas na solar system. Okay. Pero, diba, may dalawang teorya dito? Tama. Okay. Dapat makita ito sa presentation niya, ha? Okay. Huwag na rin kalimutan ang karanasan ni Galileo. Nakuha ba? Diba? Okay ba, Steffi? Okay. Yes, Isko. Okay. Ano ba ang inyong paksa? Ay, okay. Ang inyong paksa ay ang pamamalaang siyentipiko. Diba? Ano ba ang inyong kinakailangan ipakita mamaya? Tama ka ang proseso. Okay, dapat makita niyo mamaya, ha? Okay. Okay ba, Vicky? Okay. Yes, Manny? Okay, ano ba yun, Alex? Okay. Simple lamang ang inyong paksa, diba? Ano ba yun? Okay, magalingan sila ang tungkol sa medical. Okay, dapat isa-isahin na ito mamaya, ha? Okay ba, Manny at Alex? Okay. Okay, sunod naman, kayo dyan, Laika, may tanong ba kayo? Dito, okay. Ano ba ang inyong paksa? Sarah, okay. Ito. Okay. Patingin nga. Okay. Okay. Basahin mo nga ito, Laika. Okay. Ang marang siyentipiko ay tama. Yan ay dapat makita mamaya. Okay ba sa inyo? Kung naunawaan niyo ba ang paksa niyo? Okay. Good! Tapos na ang inyong 5 minutong paghahanda. Maaari nang bumalik sa inyong upuan. Okay, pagkabilang ko ng 10 ay dapat nasa upuan na kayo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Okay, manood, makinig at unawain ang bawat ipapakita ng pangkat. Okay?
ang inyong mga sarili. Okay, ito ang aking obserbasyon sa inyo. Sa unang pangkat, kayo magagaling. Okay, walang problema. Palakpakan natin sila. Okay, sa pangalawang pangkat naman, okay, magaling din kayo. Okay, palakpakan din natin sila. Okay, pero sa group 3, kayo ay may kulang. Okay, Pia? Nakikinig ka ba? Okay, sige. Ito ang mga tanong ko. Sumang-ayon ba si Galileo sa teorya ni Copernicus? Sige, Kat, subukan mo nga. Okay? Mahusay! Sumang-ayon si Galileo kay Copernicus. Magaling, palakpakan natin sila. Okay. Susunod naman ang pangkat. Mahusay din kayo. Palakpakan din natin sila. Sunod naman ay ang ika-5 pangkat. Bukod sa lumawak ang kaalaman ng tao, pamamaraang siyentipiko, pag-imbento ng gamot, makinarya at intelektual na paniniwala, ano pa kaya ang bunga o mga pangyayari matapos magkaroon ng mga bagong kaalaman? Okay. Sa tingin nyo, maniniwala pa ba ang mga tao sa mga pamahiin? Yes, Kriza. Okay, mahusay, Kriza. Ang mga tao ay mababawasan na nila ang paniniwala sa mga pamahiin. Okay. Palakpakan natin ulit ang ating mga sarili. Okay. May ilan sa inyo kulang ang sa presentasyon, pero mahuhusay pa rin kayong lahat sapagkat naisagawa niyo ang misyon niyo makapagsuri. Okay. Kasiya-siya ang inyong naging performance sa pangkatang gawain. Okay, hayaan naman nating subukan ang inyong mga sarili ng mag-isa sa ating seatwork. Okay, ito ay recorded pero hindi graded. At tatawagin natin itong tama o mali. Okay, ito ang panuto. Basahin nyo at unawain. Okay, naunawaan ba? May tanong. Okay, wala. So, ito ang inyong seatwork.
Tapos na ang oras ng inyong pagsagot. Sabay-sabay nating iwawasto ang inyong mga sagot. Dapat ay maging matapat kayo upang matulungan ko kayo saan man kayo ay nagkamali. Maliwanag ba? Okay. Sa unang tanong, sino makapagsagot? Yes, Lani. Okay, sang-ayon ba ang lahat kay Lani? Very good! Sa ikalawang bilang, sino ang makapagsagot? Yes, Will! Okay, sang-ayon ba ang lahat sa sagot ni Will? Okay, mali na sa medisina nag-umpisa ang rebolusyong siyentipiko sapagkat ito ay nagsimula sa larangan ng astronomiya. Okay. Sa ikatlong bilang, sino naman makapagsagot? Yes, Steffi? Sigurado ka ba, Steffi, sa inyong sagot? Okay, ulitin mo nga. Basahin mo muli. Okay, so ano ngayon ang tamang sagot? Okay, very good. Ang sagot natin sa bilang na 3 ay mali. Sapagkat ang teorya ng geocentric ay magaling. Sapagkat ang teorya ng geocentric, ang ating mundo ang nasa gitna ng solar system, habang ang teoryang heliocentric naman ay ang araw ang gitna ng solar system. Sa ika-4 na pahayag, sinong makapagsasagot? Yes, Angela? Okay, sang-ayon ba ang lahat kay Angela? Okay, kung yan ang sagot nyo, kayo ay tama. Sapagkat napatunayan nga talaga ni Galileo na tama ang teorya ni Copernicus. Okay, very good. Okay, sa huling bilang, sino makapagsagot? Yes, Lenny? Okay, sang-ayon ba kayo sa sagot ni Lenny? Okay, tama. Ang sagot sa ating bilang 5. Ang pamamaraang siyentipiko ay isa sa mga pinakamalagang epekto ng rebolusyong siyentipiko. Ilan sa inyo ang nakakuha ng mas mababa sa 4 o 80%? Okay, wala. Very good. Mahuhusay ang lahat. Kayo ay nakapasa. Lalong-lalo na ang nakakuha ng perfect scores. Palakpakan natin ang ating mga sarili. Okay. Maaari na tayong tumako sa sunod nating bahagi ng aralin. Sapagkat lahat kayo ay nakapasa, maaari na tayong magpatuloy sa susunod na bahagi ng ating aralin. Okay, nalaman nyo na ang mga dahilan, kaganapan at epekto ng rebolusyong siyentipiko. Ano ngayon ang kahalagahan ng inyong nalaman tungkol sa mga ito? Yes, Laika. Mahusay, Laika. Dapat nating pahalagan ang pagsusuri sa mga dahilan, kaganapan at epekto dahil ito ay inspirasyon sa ating lahat na maranasan ang maunlad na pamumuhay. Okay, ano pa? Yes, Lenny? Okay, very good. Dahil dito ay may maroon tayong mga teknolohiya na nagpapagaan sa ating buhay. So ano pa? Yes, Will. Mahusay. Okay, maiiwasan na ang paniniwala sa mga pamahiin. Anong aral naman ang nakuha nyo at paano nyo ito isa sa buhay? Yes, Lani? Mahusay. Okay, dapat ay marunong tayong magtanong, magsiyasat at mag-usisa upang malaman ang katotohanan. At dapat ay paunlarin din natin ang ating kaalaman upang makaimbento tayo at makatuklas ng mga kaalaman na ikakabuti ng lahat. Okay, very good. Okay, tiyakin natin ang mga natutuhan nyo ngayong araw. Ano nga ba ang dahilan ng rebolusyong siyentipiko? Yes, Sarah. Mahusay dahil nagduda at mas naging mapanuri ang mga tao kaya
nagkaroon ng Rebolusyong Siyentipiko. So ano naman ngayon ang kaganapan noong Rebolusyong Siyentipiko? Yes, Ping! Mahusay! Nagkaroon ng mga bagong kaalaman na nagwasto sa mga maling paniniwala. Ano naman ang epekto ng Rebolusyong Siyentipiko? Yes, Kiko! Mahusay! Dahil sa mga bagong tuklas na kaalaman at imbensyon, naging mas maunlad ang pamumuhay ng mga tao. Napakagaling ang inyong kasagutan. Natitiyak kong handa na kayo sa ating pagsusulit. Kaya ito ang inyong maikling pagsusulit. Basahin niyo ng mabuti ang panuto. Ito ay binubuo ng 3 katanungan. Okay? Sagutan niyo lamang ito sa loob ng 10 minuto. Okay? Kumuha ng isa at ipapasa sa likod. Tapos na ang oras ng inyong pagsusulit. Ipasa na ang inyong sagutang papel sa unahan ng maayos. In 5, 4, 3, and 1. Okay. At ito ngayon ang inyong aktang aralin. Unawain nyo at basahin mabuti. Okay. Naunawaan niyo ba? Okay. Maraming salamat, class. Sana ay maisabuhay niyo ang inyong mga natutuhan at parating tandaan na dapat ay turuan ang sarili na mapalawak ang kaalaman na may kalakip na mabuting pag-uugali. Goodbye, class!